Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig sa channel na to. Isa rin akong avid listener at ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magkakaroon din ako ng karanasan na maibabahagi ko dito. Sariwa pa po sa akin yung pangyayari mga kapasta. Dahil wala pang isang taon nang mangyari yun. Makalipas ang Pasko at bagong taon nang magsimula akong mapansin na parang laging balisa at tulala ang tatay ko. Sa tuwing papunta ako sa bahay nila, nakatabi lang din ang bahay namin ng asawa ko, ay lagi ko siyang naaabutan na nakaupo at tila may malalim na iniisip. Minsan nga nagmamano na ako ay parang hindi pa din niya ako nakikita. Kaya tinanong ko ang nanay ko kung napapansin din daw ba niya. Tinanong na nga din daw niya si tatay kung may problema ba siya, pero laging wala daw ang sinasagot. Hindi kami sanay na ganoon si tatay. Dahil likas siyang masiyahin, kaya nag-aalala kami. Isang araw na nagpunta daw sa kanila ang misis ko para bigyan sila ng ulam na niluto niya. Inaabutan niya si tatay na nagkakalkal sa damitan nila. Nakasabog na daw ang lahat ng damit sa sahig at galit na galit si tatay dahil hindi daw niya makita ang hinahanap niya. Kaya tinawag ng asawa ko si nanay na noon ay nasa maliit niyang tindahan. Pagbalik nila sa taas ay hawak na ni tatay ang isang barong Tagalog. Nakangiti na ito habang pinapagpagan ng damit. Tapos ay iniabot daw kay nanay at sinabing labhan at plansahin dahil isusuot daw niya ito. Tinanong daw ng nanay kung saan niya ito isusuot, pero basta lang daw ang sagot sa kanya. Kaya nagkatinginan na lang sila ng misis ko. Matapos yun ay paulit-ulit na daw tinatanong ni tatay kung ayos na ba ang barong niya dahil malapit na daw niya itong isuot. Kaya sabi ko kay nanay ay alamin niya at baka naman may kumukuha kay tatay na ninong sa kasal o kaya naman may event sa mga senior citizen, pero imposible naman daw na hindi malalaman ng nanay ko yun. Kinabukasan nun, mga bandang 6:00 ng umaga, nagkakape kami ni Missy sa kusina. Sa tapat ng mesang pinagkakapihan namin ay may bintana. Nakita kong dumaan si tatay suot ang barong Tagalog na pinalabahan at pinaplansya niya. Sabi ko kay Mrs. na nakita kong dumaan si tatay at pormang-porma. Saan kaya ako talaga ang punta? At bakit hindi sinama ang nanay? Ganoong sa lahat ng okasyon ay lagi silang magkasama. Bago ako pumasok sa trabaho ay dumaan ako kay nanay na nasa tindahan na at sinabi kong nakita ko si tatay. Nagalit ang nanay ko dahil hindi daw nagpaalam sa kanya si tatay. Matapos daw siya nitong tulungan magbukas ng tindahan ay nagsabi na mahihiga uli, kaya ang alam niya ay natutulog lang. Natawa na lang ako at naisip ko pa na parang may milagro yatang ginagawa ang tatay ko. Nagpaalam na akong papasok nang bigla naming marinig ang malakas na sigaw ng kapatid kong babae mula sa loob ng bahay. Napatakbo kami doon sa kwarto nila nanay at tatay at laking gulat ko nang tumambad sa amin si tatay na wala ng buhay. Nagtatakbo sa labas ang kapatid ko para humingi ng tulong, pero paglapit ko kay tatay ay nagimbal ako ng mahipo kong matigas na siya. Ibig sabihin ay may ilang oras na siyang patay. Maging ako ay parang nanigas din sa natuklasan kong yun. Kung may ilang oras na siyang patay, multo na lang pala niya ang tumulong kay nanay na magbukas ng tindahan noong madaling araw at yung nakabarong na dumaan sa tapat ng bahay namin. Ni isa sa amin, walang nakaisip na para doon niya pala gagamitin ang barong Tagalog niya. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon sa YouTube channel na to. Isa po ako sa matagal nyo ng avid listeners. Ako nga pala si Rod. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang masakit na pangyayari sa buhay ko. Taong 2018, nang mamatay sa pagkalunod ang asawa kong si Mayet. Nagtatrabaho siya noon sa isang government health facility
at nagkaroon sila ng team building sa isang resort sa Morong, Bataan. Ilang araw bago ang pangyayaring yun ay kinakitaan ko na siya ng mga kakatwang kilos na ni sa hinagap ay hindi ko naman inakala na isa na palang pamamaalam. Mula pa nang magsama kami ay hindi naman kaila sa akin na hindi kami pareho ng nararamdaman ni Mayet. Kaya ni minsan ay hindi siya naging sweet sa akin. Laging formal ang pakikitungo niya na para lang kaming magkaibigan. Sa paglipas ng taon, kahit alam ko na wala naman talaga siyang pagmamahal sa akin, ay naging mabuti naman siyang asawa at ina sa dalawa naming anak. At nakontento naman ako doon. Isang araw, nagsabi siya na may team building daw sila sa Morong. Nagtaka ako dahil alam ko sa tuwing may out of town ang department nila ay siya yung pinaka-excited. Pero nang sabihin niya yon ay napakalungkot ng mukha niya. Kaya tinanong ko siya kung bakit at napakunot-noo ako sa sagot niya. Dahil doon daw ang nakatakda. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin doon pero nang tanungin ko ulit ay parang wala sa sarili na hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Hindi ko na lang pinansin yun. Ilang araw bago ang out of town nila na yun ay maraming kakatwa akong nakita sa kanya. Mga bagay na hindi niya ginagawa sa akin. Buong maghapon na pinagsilbihan niya ako nung wala akong pasok sa trabaho. Inayos niya ang mga bagay-bagay sa bahay, lalo na ang mga importanteng papel na parang nagbibilin na. Na syempre, hindi ko naman naisip noon. Yung magkatabi lang kami pero sunod-sunod ang text niya sa akin ng I love you na talagang natouch ako. Dahil after 10 years, noon lang niya ako sinabihan ng ganon. Dahil ni minsan ay hindi niya sinasagot pag sinabihan ko siya ng I love you. Nang silipin ko siya habang nagtitext ay napansin kong tila tulala siyang nakatingin sa TV at parang wala naman sa loob ang ginagawa. Kaya medyo nagdamdam pa ako noon. Pero laking gulat ko nang mapatingin ako sa kamay niyang may hawak na cellphone. Hindi gumagalaw ang daliri niya para mag-type. Pero kusang nare-rehistro ang salitang I love you at nasesend sa akin. Kinikilabutang tinawag ko siya na para namang nagulat. Nung araw na umalis na sila papunta sa out of town, ay hinatid ko pa siya sa meeting place nila. Niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit, sabay sabi ng mahal kita. Halos maluha ako noon sa saya. Pero pagsakay niya sa bus, ay nakita ko na blanko na naman ang ekspresyon niya. Hapon, nasa pasyalan ng mga bata. Ako lang mag-isa sa bahay. Naidlip ako pero maya-maya ay naalimpungatan ako nang biglang may kumandong at yumakap sa akin. Si Mayet, na buong lambing na humalik pa sa akin. Napaunat ako ng upo at sabi ko ay ang aga nilang nakauwi. Ngumiti lang siya at hindi sumagot. Basta nakayakap lang ng mahigpit. May ilang sandali din kami sa ganoong posisyon hanggang sa nakatulog kami pareho sa ganoong ayos na nakakalong siya sa akin. Nagising ako sa malakas na tunog ng cellphone ko na nasa sahig na pala. Wala na si Mayet sa kandungan ko. Napatingin ako sa kusina dahil baka ako naghahanda na ng hapunan. Pero nagimbal ako sa natanggap kong balita mula sa tumawag. Wala na daw si Mayet. Hindi daw ito umabot ng buhay sa ospital nang malunod ito. Halos matulig ako sa sinabing yun ng kausap ko. Paanong mangyayari yun? Gayong nandoon si Mayet at kumalong pa sa akin pagdating. Otomatikong napatingin ako noon sa kandungan ko. At nagulat ako nang makita kong puro buhangin ang hita at braso ko. Nabitawan ko ang cellphone at pinanlamigan ako ng katawan. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na bumalot sa akin at napaiyak na lang ako. Umuwi pa si Mayet sa akin at sa huling sandali
ay pinaranas niya ako kung paano ang lambingin. Sa wakas ay natutunan din akong mahalin ang asawa ko. Yun nga lang, ay wala na siya. Magandang gabi po sa lahat ng mga listeners at subscribers ng YouTube channel na to. Ako nga pala si Melvin. Tubong Mindoro ako, pero sa kasalukuyan ay nakatira dito sa Quezon City. First time ko lang magpadala ng kwento sa mga ganitong channel. Pansamantala akong nakituloy sa bahay ng kaibigan kong si Dek. Pareho kasi kaming nagte-training noon bilang seaman. Nasa kalagitnaan na kami ng pagte-training. Mahigit 1 buwan na lang at makakasampa na kami sa barko nung mangyari ang insidenteng yon. Isang gabi yun na nakaramdam kami pareho ng pagkainip, kaya nagkayayaan kaming lumabas. Napadpad kami sa isang parang lumang bahay na kinonvert sa inuman. Pagpasok namin sa pinto ay binati kami nung guard. Paakyat na kami sa hagdan nang napalingon ako uli sa kanya at muntik na akong mapasigaw sa gulat nang maging imahe na ni kamatayan ang nakita kong nakatayo doon. Nakaitim na mahabang damit ito na nakatalukbong sa muka, na pulang mata lang ang nakalitaw at may hawak na karit na kumislap pa sa dilim. Kinusot ko ang mata ko dahil baka namamalikmata lang ako, at pagdilat ko nga uli ay yung guard na uli yung nakatayo doon. Tawang-tawang sinikilo ako ni Dick nung sinabi ko yung nakita ko. Di pa daw ako umiinom, may tama na. Hindi lang ako nagpahalata pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Sino bang hindi kakabahan kung makikita mo ang imahe ni kamatayan? Napaisip nga ako na baka sinusundo na ako, dahil yun ang sabi nila, pag nakita mo daw si kamatayan ay mamamatay ka na. Hindi ko nagustuhan na kinontak pala ni Dek yung ibang kasamahan namin. Akala ko kasi kaming dalawa lang. Hindi ko kasi gusto ang karakas ng isa sa mga kasama namin doon na si Bogart, lalo na pagdating sa inuman. Masyadong maangas at takaw gulo. Pero wala na akong magagawa dahil nando na. Habang umiinom kami, tahimik lang akong pamasid-masid sa paligid. Hindi ko alam pero may kung ano akong nararamdaman ng mga oras na yon. Nananayo ang balahibo ko at hindi ako komportable. Siguro dahil na rin kasama namin si Bogart at iniisip ko na baka anytime mapatrobol na naman kami. Sa pag-ikot-ikot ng mata ko, napansin ko yung isang lalaki na mag-isang nakaupo sa pinakasulok na mesa. Kakaiba yung itsura niya dahil nakaitim ngang leather jacket, nakaitim pa na sombrero na halos hindi na makita ang muka dahil madilim sa pwesto niya. Bigla akong napaunat ng upo at naalala ko yung nakita kong imahe ni kamatayan sa baba ng hagdan. Parang magkahawig ang itsura nila. Wala nga lang dalang karit yung lalaking nakaupo. Pinilig-pilig ko ang ulo ko at pilit inalis ang atensyon sa lalaki. Maya-maya nga, umarangkada na si Bogart. Nag-iingay at nangangantsaw na sa mga taong nandoon. Naaalala ko yung lalaking nakaitim. Hindi pa siya napapansin ni Bogart, kundi baka pati siya ay ibuli nito. Kaya napatingin ako dito at ganoon na lang ang pananayo ng balahibo ko nang makita kong hindi na ito yung lalaking naka-jacket. Kung hindi, ang imahe na ni kamatayan. Hindi ako magkanda tuto sa pagkalabit kay Dek para ituro ito, pero hindi ako pinapansin ni Dek na lasing na din at nakikiayon sa ginagawa ni Bogart. Nangatog na ang buong katawan ko sa takot nang makita kong tumayo na ito at hawak ang karit at mukhang palapit pa sa kinauupuan namin. Sa takot ko na baka sinusundo na ako, ay napatakbo ako malapit sa CR. Bigla akong pumasok doon at naglock ng pinto. Nagkandaihi na ako sa takot. Buti na lang at nandoon na ako sa CR.
Gusto kong isipin na hindi totoong si kamatayan yon. Na baka props lang o baka naman naka-costume lang. Pero hindi naman undas. Kung totoong si kamatayan naman yon, bakit siya nandun at bakit ko siya nakikita? Hindi pa ako nakakabawi sa pangangatog nang bigla akong makarinig ng sigawan sa labas. Pagsilip ko ay nakita kong nagtatakbuhan na palabas ang mga tao at may nagrarambulan na. At nagimbal ako nang makita ko si kamatayan. Hawak sa ulo si Bogart habang nakaumang ang karit sa leeg, tapos ay bigla na lang niya itong ginilitan. Natulala na lang ako at parang ipinako sa kinatatayuan habang si Dek at ang mga kasama namin ay puro dugo ang nakahandusay na sa sahig. Hanggang sa dumating na ang mga pulis ay hindi pa din ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Shock at hindi ako makapaniwala sa nakita. May dinampot na isang lalaki ang mga pulis. Itinuro ng ilang saksi na siya daw ang sumaksak kina Dek at gumilit sa liig ni Bogart. Gusto kong sumigaw na nagkakamali sila, na hindi yun, kung hindi si kamatayan ang nakita kong pumatay at sumundo kay Dek at sa iba pa naming mga kasama. Mga kapasta, ako po si Berwin. May isang nakapangingilabot akong karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang pangyayaring ito ay mahigit isang dekada na din ang nakakaraan. Nasa 20 pa lang ang edad ko noon. May tiyahin ako, si Tia Marquita, na bunsong kapatid ng nanay ko. May kondisyon siya. Isa siyang retardate o isip bata at nasa mahigit 40 na ang edad nung panahon na yon. Sa iisang compound lang kami nakatira. Si Tita Marquita ay sa lumang bahay nakatira at tanging si Lola at isang kasambahay lang ang kasama na siya namang nag-aalaga sa kanya. Isang araw, galing ako sa school noon. Kasalukuyan kong sinasara ang gate noon nang makita ko si Tita Marquita na nasa gilid ng bahay, nakaluhod sa lupa at tila naghuhukay. Napatakbo ako palapit sa kanya at sinaway ko siya. Sabi ko sa kanya ay madumi yun, kaya pinatayo ko siya. Nagmamaktol man, ay wala siyang nagawa nang akayin ko siya papasok ng bahay nila. Naulit pa yun ng sumunod na araw sa ganun ding oras. Palabas naman ako noon para mag-basketball nang makita ko siyang naghuhukay ulit. Nagulat ako nang malapitan ko siya at makita kong malalim-lalim na ang nahuhukay niya. Nakaramdam ako ng inis kay Aling Nita dahil hindi niya nababantayan ng maayos si Tita. Mahina na kasi si Lola at hindi na kayang alagaan pa si Tita. Pilit kong inawat si Tita noon pero malakas siya at nagawa niya akong itulak hanggang sa matumba ako. Nang mabitawan ko siya, ay nang hilakbot ako nang tila nababaliw na dumakot siya ng lupa. Inihila mo sa sariling muka, pagkatapos ay isinubo naman ito. Alam kong isip bata siya pero hindi naman siya umaasal ng ganoon. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ko sa ipinakita niya. Tinawag ko si Mama at Papa at tulong-tulong naming inakyat si Tita sa bahay nila. Si Tita Marquita ay hindi lang retarded. May iniinda din siyang sakit. May ovarian cancer siya at si Mama ang nagpapagamot sa kanya. Pero maayos naman siya noon. Sa kabila ng iniinda ay matapang niyang nilalabanan ng sakit niya. Kaya ipinagtataka namin ang naging malaking pagbabago sa ugali niya, maging ang sobrang pagkagusto ni Tita sa lupa. Malayo yon sa dati niyang ugali na bagamat isip bata ay may pagkamaselan at hindi humahawak ng marumi dahil ganoon siya pinalaki ni Lola. Nagpatuloy si Tita sa ganoong gawain kaya napilitan kaming ikulong siya sa kwarto. Hanggang isang araw ay nasindak na lang ako
nang makita kong nahukay uli ang lupang binubungkal ni tita na tinabunan ko na. Napatakbo ako palapit doon at nagimbal ako nang makita ko si tita nakahiga sa hinuhukay niyang lupa at wala ng buhay. Nagsisigaw ako, tinawag ko sina mama at maging sila ay nasindak din dahil mistulang hinukay na ni tita ang sarili niyang libingan. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na nanuot sa buong katawan ko. Kaya naman pala ganun na lang ang pagkagusto niya sa lupa dahil gusto niyang magpahinga. Siguro ay napagod na si tita sa kondisyon niya at ginusto na lang niya na kainin siya ng lupa. Mga kapasta, naniniwala ba kayo na kahit hindi mo kadugo pero kapag mahal mo ang isang tao, nararamdaman mo kung may nangyayaring hindi maganda sa kanya? Ganyan po ang nangyari sa amin ng girlfriend kong si Janice. Tawagin niyo na lang po akong Dave. Ilang taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang insidenteng yun. Pero hanggang ngayon po ay parang sariwa pa din sa akin ang lahat. Nag-outing kami noon sa beach nang magkahiwalay ng girlfriend kong si Janice. Kasama ko ang family ko dahil birthday ni mama at wedding anniversary nila ni papa at the same time. Habang si Janice naman ay sa family niya kailangang sumama dahil bagong dating naman galing abroad ang ate at tita niya. Pero kahit north to south ang pagitan namin, para din kaming magkasama. Dahil mula pag-alis pa lang ay magka-video call na kami. Pero bandang tanghali ay nasita na siya ng ate niya na parang hindi rin daw siya nila kasama dahil nasa akin pa din ang atensyon niya. Kaya we both decided na later na lang uli kami mag-usap. Kaya ayun, in-enjoy muna namin ang pakikipag-bonding sa kani-kanyang pamilya. Bandang hapon na noon, palubog na ang araw at napakaganda ng view. Lumapit ako sa dagat at nag-selfie. Hindi ako nakatiis at minessage ko si Janice tapos sinend ko yung picture ko para ipagmalaki kung gaano kaganda yung sunset view doon sa pinuntahan namin. Nakita kong nag-scene siya at excited akong hinintay ang reply niya. Pero matagal-tagal din ang lumipas pero wala siyang reply. Pabalik na sana ako sa cottage namin noon nang may malingunan akong babae na nasa dagat malapit na sa pinakahangganan. Kumakawag ito at sa forma ay parang nalulunod. Naalarma ako at nagpalingalinga sa paligid para humanap ng lifeguard na sasagip sa kanya. Marunong naman akong lumangoy pero nakainom na kasi ako nung time na yon. Nakita ko naman yung lifeguard at kinawayan ko siya at itinuro ko yung babae. Pero hindi niya ako pinansin. Pagtingin ko ulit sa babae ay nanlaki ang mata ko dahil si Janice ang nakita ko. Napakurap-kurap ako at nang makita kong si Janice nga ay nabitawan ko ang cellphone ko sa buhanginan at nagmamadaling lumusong ako sa dagat para sagipin siya. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib ko. Nung malapit na ako sa kanya ay bigla na lang siyang nawala. Kinilabutan ako sa takot na baka lumubog na siya kaya sumisid ako. Napasinghap ako pag-ahon ko. Hindi ko siya nakita sa ilalim. Noon ko nakita ang lifeguard, yung bayaw at kapatid ko na lumalangoy papunta sa akin. Tapos ay sapilitan nila akong hinila papunta sa pampang. Tinanong nila ako kung bakit ko ginawa yun. Muntik na daw akong malunod. Nagpupumiglas ako at sinabi kong nakita ko doon si Janice na nalulunod. Nagtatakang nagkatinginan lahat ng pamilya kong nakatunghay sa akin. Sabi nila ay walang tao doon na nalulunod. Nakita lang daw nila akong lumusong. Tapos ay bigla na lang umiyak si mama at ang ate ko. Pautal-utal niyang sinabi na tumawag ang kapatid ni Janice sa kanya dahil hindi raw ako makontak. Ibinalita daw nito na may masamang nangyari kay Janice.
Nalunod daw ito dahil pinulikat at wala agad nakapansin. Sa sinabi ng ate ko ay halos matulig ang utak ko. May matinis na tunog na nanuot sa tenga ko at halos mabingi ako. Ayaw tanggapin ng isip ko yung sinabi niya. Para akong namanhid noong mga oras na yon. Pinanindigan ako ng balahibo sa isiping kahit nasa magkabilang dulo kami ni Janice ay nagawa niyang ipakita sa akin ang kasalukuyang nangyayari sa kanya. Pero wala akong magawa para sagapin siya.